preach also around the world because people need to hear the gospel. People need to hear, Lord, the love of Christ. And Lord, I believe there are a lot of people that still never heard the gospel of Jesus Christ. And help us that we should continue to support for mission. And Lord, bless us this morning. Bless the message. Bless your servant. I'm not feeling well, Lord. I have a running nose. I'm coughing, but Lord, I need your mercy and grace and strength. Use me once again for your people. Thank you for the success of our recent activity last Sunday. Thank you for your people who has the heart, Lord, to support and to cooperate. And Lord, we believe na hindi po naging successful without the support for each and every one. Kaya thank you so much. All glory and honor belongs to you, Father. As we go on with the preaching, be with us, Lord. And this is my prayer in Jesus' name. Amen. And amen. Be seated. Thank you so much. People, Christ commended. People, Christ commended. Mga tao sa Bible na kung saan gi-commend ng Panginoon. Ano pong ibig sabihin gi-commend? Gi-praise, gi-appreciate ng Diyos. Nakita ng Panginoon ang kanilang ginawa. And that is why gi-commend sila ng Panginoong Diyos. Let me tell you a few things. This morning, mga iilang tao sa Bible, I believe there are a lot, pero ilimit lamang natin maybe 4 to 5 people, mga kapatid, na kung saan pag-aralan natin, bakit sila gi-commend ng Panginoon? Bakit gi-appreciate? Bakit anong na-notice ng Diyos ni Jesus Christ sa kanila? First, mga kapatid, let's go to Luke chapter 21, verse number 3. Luke chapter 21, verse 1, 2, and verse number 3. Okay, Luke please. Book of Luke. At dito po may illustration si Jesus Christ. Merong isang story dito about a widow woman. All right. Luke please, chapter 21, beginning verse number 1. And he looked up and saw the rich men casting their nets or casting their gifts into the treasury. So doon po sa temple, meron pong portion doon na treasury. Doon po sila magbibigay ng kanilang mga offering. Alright? The treasury room. So doon po sila magbibigay. Pupunta po sila doon at mag-offer ng kanilang mga offering. And dito po, while Jesus Christ inside the temple, na-notice po niya na may mga tao during offering na nagbibigay ng kanilang mga gifts. At nauna po dito ang mga mayayaman. And he looked up and saw the rich men, take note, mayamang mga tao, casting their gifts into the treasury. Verse 2, and he saw also a certain poor widow casting in their 2 mites. So nagcast ang rich men, nagbigay sila, naghulog sila, at also naghulog din ang isang babae. At sabi ng Bible, itong babae, hindi po basta-basta, sabi ng Bible, siya po'y poor, gidescribe siya, poor, tapos widow pa. Hindi po lahat widow, poor. May mga, nakilala din po ako mga bao, mga widow, pero mayayaman. Pero ito mga kapatid, doble. Mahirap na siya, tapos widow pa siya. Okay? So siguro, even hindi pa siya na widow, talagang poor na po itong babaeng ito. At sabi niya, despite sa kanyang pagiging poor, ay hindi po nagiging hadlang na hindi po siya mag-offering. Amen, members? So hindi pala dahilan na mahirap ka na di ka makapagbigay. Kaya mayroong babae, mahirap, babaeng bao, walang husband, patay na maybe, or maybe, giiwanan siya ng kanyang husband, di natin alam, pero sa widow talaga namatay. Kasi pag hindi ka man sabihin na widow ka, pag buhay pa yung husband mo, pwede kang iwanan, pero hindi ka pa rin widow. Pero pag sinabing widow, meaning namatay na talaga. Tama po ba? So patay na yung husband niya. At sabi doon, di natin alam kung may anak siya, sabi ng Bible, mahirap po siya. Pero tingnan niyo po, kahit po siya ibao na, widow na, mahirap pa, pero hindi po niya naging excuse na hindi po siya magbigay. Pumunta siya sa temple, at nung during offering time, ay nag-offering din po siya. Nauna yung mga mayayaman, nagbibigay sila, siguro ang daming binigay ng mga mayayaman, at siya din po nagbigay. At na-notice ng Panginoon, ilan po yung binigay niya? Sabi po ng verse number 2, and he saw a certain poor widow casting
theater 2 mites. 2 mites, ilan yung ibigay niya? 2 mites. Kung sa ating pira ngayon, 2 cents. Meron tayong 5 centimos. 2 centimos, 1 centimo, 2 centimos. Yun, ibinigay niya. 2 centimos, 2 mites. 1 mite plus 1, o 2 mites. Ganon kaliit ang kanyang binigay. O sabi ng Bible. But you know what? Sabi ni Jesus Christ nung nakita niya ang babaeng ito. He said, "Of a truth I say unto you, that this poor widow had cast in more than the all. Okay, continuation, verse 4. For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God, but she of her penury hath cast in all the living that she had." So nakita niyo po mga kapatid, ang comparison, gi-commend ni Lord, gi-praise ni Lord, itong babae after siya nagbigay, na mas marami siyang binigay compare sa mga mayayamang tao. Nagtaka yung mga kasama ni Kristo. Lord, paano naging marami yung binigay ng babaong at 2 mites lang, 2 mites nga yan lang binigay niya, samantala yung mga mayayaman, ang dami nilang binigay. So, gi-explain ni Jesus Christ, tingnan niyo po, sabi niya, itong mga mayayaman, nagbigay sila kasi marami pa sa kanila. Nagbigay sila kasi meron sila. Pero samantala itong babae, nagbigay siya, lahat-lahat, binigay niya na lahat. Walang natira sa kanya. Kaya kung tutusin mo, mas marami siyang binigay compare sa mga mayayaman. Kasi ang mayaman, meron pang marami sa kanila natira. So, real giving, mga kapatid, meaning pala, hindi kung magkano yung ibigay mo, kundi ang basihan, magkano yung natira sa'yo. Hello? Kung si Manny Pacquiao magbigay ng 1 million, o 2 million dito, mag-offering, sabihin natin, grabe, 2 million. Pero what is 2 million compare sa 2 billion? Nakuha niyo ang logic, mga kapatid? Sinsilyo lang yung 2 million, kahit magbigay siya, ikas niya 2 million, 10 million, may natira pa siya na asset 2 billion. Estimated na asset ni Manny Pacquiao, 2 billion. I-consider, sinsilyo lang yung 2 million. Kasi ang pinagbasihan, hindi magkano ang ibigay mo, kundi magkano yung natira sa'yo. Ang babae, walang natira lang. Binigay niya lahat. Kaya sabi ni Kristo, mas marami siyang binigay ang babae kaysa mga mayayaman na nagbigay. Pag sinabi mong binigay lahat, ano nang nasa kanya? Wala, amen? And that is faith. Yung pagtitiwala mo, gi-commend ni Lord, hindi, mga kapatid, hindi ang mga nakita ni Lord, kundi yung babae na bao, meron siyang faith, Lord, ibibigay ko ito sa iyo, wala patitira sa akin, but I know, i-provide mo yung kailangan ko. And that is faith. Minsan sa atin, galanganin, Lord, paano kurinti? Paano ang aking mga estudyante? Lord, paano ito? Paano akong water bill? Pag ibigay ko ito, Lord, ano na ako? Doon tayo magkaalamanan. Hello? It's a matter of faith. Imagine mo, bao na siya, widow, babae pa, mga kapatid, matanda na, senior citizen na siguro ito. Pero tingnan, hindi po siya nag-hesitate ibigay. Kasi naniniwala siya, hindi siya pababayaan ng Panginoon. Kapatid, kung meron kang pagtitiwala sa Diyos, hindi ka mag-hesitate, magbigay para sa Diyos. May mga vlogger ngayon, batikos kay Diwata. Sabi niya, kayo dyan, kayo na mga vlogger. Bakit kayo nakafocus kay Diwata magbigay? Na actually, din yan dapat bigyan. May negosyo na, marami na siya. Bakit hindi kayo sa mga mahihirap? Bakit si Diwata, bigyan ng sasakyan, house and lot, bigyan ng mga kung ano-ano pa, mga gamit sa pagluluto? Bakit kayo Rosmar? Bakit doon kayo? Kasi ang isip nyo, kay si Diwata may pangalan, kay si Diwata naka-establish, para marami kayong viewers. Bakit hindi kayo magbigay sa mga hindi kilala? Kasi hindi kayo magkapira doon. Tingnan nyo yung mga messenger niyo. I believe maraming nag-message sa'yo, humihingi ng tulong, pero di nyo pinapansin.
Kasi di sila kilala. Doon kayo kay Diwata para makagain kayo ng more pera. Ako nga, ordinaryong vlogger, tinitingnan ko ang aking messenger, ang daming humihingi ng tulong kahit papano, nakatulong. Oh. Pero kayo, hindi nyo pinapansin. So, ang point ko dito mga kapatid, minsan ang tao, magbibigay lang para kung gusto, para makakuha ng atensyon. Amen? But hindi talaga heartily, hindi galing sa puso ang pagbibigay. Kasi ang real na pagbibigay, kahit walang media, kahit walang nakanotice, kahit walang recognition, alam mo magbibigay ka dahil ang Diyos nakikita ang puso mo. Amen. Ang ibang kailangan pa. Kailangan ng vlogger, kailangan ng TV para ma-broadcast, para ma-advertise na siya kuno giver, siya matulungin. Mga kapatid, ang real tulong, ang babae, walang media, walang nakamonitor sa kanya, pero nakita ng Diyos. Nakita ng Diyos ang kanyang puso. Meron siyang pananampalataya. Panginoong Diyos, ito na lang yung panghuli-hulihan. Lord, ito na yung last, pero ibibigay ko ito sa iyo. At naniniwala ako, Lord, sa salita mo na unahin ko kayo. Pag nagbibigay ako, Lord, God will supply my need. Yun yung nasa puso nitong widow. And that is why gikommend siya ng Panginoong Diyos. Sabi niya, mas marami siya na ibigay compare sa itong mga taong mayayaman. Mayayaman, mga kapatid. For all, verse number 4, for all these have of their abundance cast in unto the offerings of God, but she of her penury hath cast all, take note, cast in all the living that she had. Tanong ngayong umaga, anong meron sa iyo na pwede mong ibigay sa Diyos? Kung i-require yan sa iyo, yung kahuli-hulihan mo, paano kung i-require sa iyo, kaya mo kayang ibigay? Hello, amen? Pag-amen tayo, gano'n, sometimes, ilalagay tayo sa sitwasyon na minsan, amen, ititest ang ating faith. Yung walang-wala ka na ba? Lord, ano ba ito? Kaya ko bang magbigay? Uunahin ba kita? Mga kapatid, is faith. It's faith. Sana po, we don't need to be rich to be able to give and help for God's work. What's important is in your heart. Look at the Macedonian believer, Philippians, mga kapatid, great affliction, deep poverty, and yet, mga kapatid, sabi nila, sila pa yung nagbig kay Paul, Paul, tanggapin niyo po yung aming mission offering. Sabi ni Paul, hindi na kasi alam kong sitwasyon ninyo, napakahirap ninyo. Pero sabi nila, Paul, tanggapin mo po ito. Gusto namin magkaroon ng part doon po sa gawain ninyo. Pinutanggahin na Apostle Paul, pero sabi niya, tinanggap niya para in return, i-bless sila ng Panginoong Diyos. Kaya sabi doon sa Philippians 4:19, anong sabi ni Paul? But my God shall supply all your needs according to His riches in glory. Mga kapatid, by Christ Jesus. Kaya yung Philippians 4:19, para lang yan sa mga tao na nag-support sa misyon. Yung Philippians 4:19, para yan sa mga taong may pananampalataya. Yung Philippians 4:19, para lang yan sa mga giver. Hello! Wala tayong karapatan mag-claim ng Philippians 4:19, but by God shall supply all your needs kung tayo ay hindi nagpa-participate sa giving sa Panginoon. Wala tayong karapatan mag-claim yan, mga kapatid. Basahin natin yung context yan. Macedonian believer yung pinag-usapan ni Paul. Na kahit sa kanilang kahirapan, nandun yung puso nila sa pagmamahal, pag-participate sa gawain, lalo na po sa misyon. Kaya hindi po dahilan. In fact, sa Bible, are you with me? Ang pinaka-giver, mga kapatid, yung mga mahihirap. Look at the widow of Sariphat. Tinulungan niya si Prophet Elijah. Hindi mayayaman ang ginamit sa Bible, mga kapatid, yung mga mahihirap. Kasi minsan ang mayayaman, medyo matitigas ang puso. Minsan sa mayayaman, magiging madamot. Hello? Pero mga kapatid, tingnan niyo po, the poor widow, gikommend siya ng Panginoong Diyos because of her faith. No? She gave all. She gave all. Walang natira, mga kapatid. But she gave all. So tayo pala ng Panginoon Diyos, tayo pala, pag nakikita ng Diyos ang ating puso, mga kapatid, i-commend niya.
I-commend niya ang ating heart, i-commend niya ang ating effort, no? Para sa Kanya as long meron tayong trust sa Kanya. Not only that, the poor widow, pangalawa gi-commend ng Panginoong Diyos. Are you still there? The persistent widow. Luke chapter 18. Luke chapter 18. Luke chapter 18. Luke chapter 18. Look at verse number 3. Another parable. Ito, parable ito. Pero kanina ito, kayong kanina binasa natin, talagang totoo po yun, hindi po yun parable. Alright, verse number 1, chapter 18. And he speak a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. So, gi-challenge tayo, wag tayong manghina sa panalangin. Instead, magpatuloy tayo. Verse number 2 saying, there was in a city a judge, which feared not God, neither regarded man. So itong taong ito, walang takot sa Diyos. Itong judge na ito, unbeliever po ito. At wala po siyang respeto sa mga tao. Wala siyang pakialam. Verse number 3, and there was a widow in that city, and she came unto him, saying, avenge me of mine adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, itong judge, though I fear not God, nor regard man, verse 5, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming, she weary me. Number 1 kanina, the poor widow for her generous giving. Pangalawa, the persistent widow for her continual pleading. So give comment siya ng Panginoon naman dito, kasi itong babae lumapit sa judge. At sabi niya, Judge, pakitulungan niyo po ako. Pwede niyo po bang i-avenge ang aking husband? Kasi namatay yung husband niya. Gusto niya ng justice. Pero yung judge, walang pakialam, wala kang takot sa Diyos. At sabi niya, sino ka ba? Sino ka ba natutulungan ko? Sabi ng judge. At wala siyang takot sa Diyos, ito wala siyang respeto. At maybe hindi siya pinansin dahil mahirap nga siya, tapos bao pa. Ano mang makontribute ng babae sa kanya? Anong may bayad ng babae sa kanya? Kaya itong judge, nag-refuse niya siyang tulungan. Ayaw niyang tulungan itong babae. Pero later on, na-realize ng judge na tutulungan ko na itong babae sapagkat she troubleth me. Pabalik-balik sa dito sa akin, pabalik-balik. So ano ang message dito? Yung tinatawag natin mga kapatid, continual pleading. Yung patuloy para natin, huwag tayong mag-give up, huwag tayong mag-surrender. Itong babaeng ito, pag nag-surrender, nung sinabihan siguro siya, pagpunta niya doon, Sir, pwede ba tulungan niyo po? I-ano niyo po yung aking husband, bigyan niyo po yung justice, pinatay nila yung husband ko. Wala po ako may bayad sa iyo. Sabi ng judge siguro, sino ka? Na-entertain ko. So kung na-discourage siya, wala na. Pero sabi ng Bible, continual. Tuloy-tuloy, Sir, please po, tulungan. Maybe itong babaeng ito, nagluhod siya. Maybe nag-umiyak siya. Sir, please po, Sir, tulungan niyo po ako. Wala po akong ibang malapitan. Grabe yung pag-plead niya. So later on, nag-change po ang mind ng judge. Amen? Maybe sa first time, sa second time, sa third time, hindi pa naapektuhan yung judge. Matigas pa rin ang puso niya. Pero sa tuloy-tuloy, palaging pagpunta ng babae, Sir, please po, the following day, Sir, tulungan niyo po ako. Sir! At sabi ng judge, lest her continual, are you there, amen? Verse number 5, yet because this widow troubleth me. That's the word. Ibig sabihin, itong babae, wala sa kanya yung mag-give up, wala sa kanyang vocabulary yung mag-surrender. Hey, listen, Christians, don't give up. Kung ikaw ngayon nag-iisa lang, don't give up. Kung wala yung husband mo, don't give up. Kung wala yung parents mo, don't give up. Because when you give up, that's your defeat. Si Thomas Alva Edison, inventor ng incandescent lamp, yung ilaw natin, siya nag-imbento. Trial and error, pag test niya, explode naman. Pag test niya, explode naman. How many times nag-fail siya? 50 times.
Bago na perfect niya yung ating ilaw ngayon. 50 times nagkamali, o 49, ika-50, bago pa na perfect, ni Thomas Edison Alva. Kapatid, kung nag-give up si Thomas Edison pag-imbento ng ating ilaw, wala tayong ilaw ngayon ganyan. Pero salamat may Thomas Edison na nag-fail, tuloy, nag-fail, tuloy, nag-fail. Ikaw minsan, 2 beses ka na nagpalpak, ayaw ko na! Ay! Kapoy! Sayang-sayang sa oras. Sayang-sayang sa kwarta. Ano? Pulos. Ganon tayo minsan. Madali tayo mag-give up. Madali tayo. 2 pa lang nagpalpak, 3. Alam niyo po ang maganda sa Chinese? Kasi pag nag-fail, sige, negosyo. Palpak, sige, yapon, negosyo, sige, yapon. Tingnan niyo mga Chinese ngayon. Pinakamarami sa buong mundo, mga kapatid. Hindi Pilipinas, hindi lang ibang bansa. Buong mundo, pinakamaraming businessmen Chinese. Bakit? Wala sa kanila yung mag-give up. Wala, meron sa kanila man fighting spirit. Palpak, sige na po, try naman. Palpak, sige naman. Ay, until someday, nag-successful. Pinoy, tamad man. Gamay negosyo. Bilog adlaw, ligid-ligid na dayon. Way pagani ka ginansya, ga-relax na. Way pagka ginansya, sige na kaon-kaon, sige na lagaw-lagaw. Way pagani. Ari mga Chinese, milyonaryo na, way galagaw, gapulaw, ano mga abyan, ngaman, kay para sa ila, seryoso ang negosyo. Amo na, tama ta kalayo kay mga tamad ta. Way pa negosyo, sige na kaon. Way pa gani income, way pa return of investment. Sige na pamakal sa hindi importante. Amo na, ulihi, puto. Hello, amigo, pata? Kapatid, continue. Continue. Yung babae dito, sabi niya, Sir, tulungan niyo ako. Nung una, nagmatigas yung judge. Pero later on, dahil sa patuloy, sabi niya, na-weary ako, na-weary. Parang the word, natakaan na ng judge. Sige, tulungan ko na lang ito. So tayo sa Panginoon, ganun din tayo. Kung may gihingi ka ngayon, wala pa, keep on praying. Ngayon, wala pa, keep on praying. Ngayon, wala pa, keep on praying. Until something happen. Ayaw mag-untat hasta hindi mo maangkon ang imong gihandom sa Ginoo. Proverbs 29:11. Ano? Tawag dito, Jeremiah. Oh. Anong sabi dito mga kapatid? Alright? Oh. Anong sabi dito sa ano? Oh. Jeremiah 29:11. Let us read. Jeremiah 29:11. Shall we read please? For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. So ano ang plano ng Panginoong Diyos, mga kapatid? Maganda. Ang plano niya sa atin, i-prosper tayo, i-bless tayo. Walang plano ang Diyos para i-harm tayo. Kundi ang plano ng Diyos, kapatid, gumanda ang buhay mo. As long na gagawin mo ang kanyang plano. Sundin mo ang plano ng Diyos, gaganda ang buhay mo. Kasi walang thoughts ang Panginoong Diyos to harm you. Wala siyang thoughts evil for you, against you. Sabi niya, I think towards you, the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Amen? Napakaganda ang plano ng Diyos sa atin. Magsunod lang tayo sa plano ng Diyos. Just keep on praying. Mag-plead tayo, mag-plead tayo, mag-plead tayo. Huwag kang mag-give up. Estudyante, huwag kang mag-give up. Businessman, huwag kang mag-give up. Tatay, huwag kang mag-give up. Amen? Nanay, don't give up. Members, don't give up. Maybe meron kang ginabisitahan ngayon, gina-invite ngayon, hindi pa dumarating, hindi pa nag-attend, hindi pa siya nag-ano sa iyo, Brad. Hindi pa siya, ilang invite mo na sa kanya, pero until now, wala pa. Don't give up. No, just keep on praying. Sige lang, sige lang. Minsan, mga kapatid, tinitest din ang ating patience ng Panginoon. No, kung mag-give up tayo, mga kapatid,
Oh, listen, kung nag-give up yung tao din ang invite sa atin, I believe wala ka ngayon. Oh. So pasalamat tayo may mga tao na hindi po nag-give up. The widow, look at this widow. Oh, she keep on digging, and look what happened. Naangkin po niya mga kapatid, ang kasagutan. Alright? So we need to be persistent in our prayer. We need to be persistent in our soul winning. Hello? We need to be persistent in our Bible reading. Church, we need to be persistent. Galatians 6:9. Can you read that? Can you quote that? What the Bible says? And let us not be weary in well-doing. For what? For in due season, in the right time, Brad, we shall reap if what? We faint not. Let us not be weary. By nature, dali tayong matakan. By nature, dali tayong maluya. But the Bible is telling us, don't be weary. Don't be weary in well-doing. Sabi nga doon, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi. May kasabihan tayong ganun. Amen? Umaayaw. So, anong klase ka ngayon? Dali ka ba matakan? Takanon? Apply ka trabaho? Kapoy trabaho. Ngita ko iban. Ay kapoy manggali. Damo chismosa, maritis. Ngita naman ko iban. Ay kapatid, magtigulag ka na lang. Gidway ka gid ubra mahimo. Nga man, kaya di ka man kabalo magpasinsya. Okay? Di ka kabalo mag-adjust sa ibang mga tao. Biskan din yung mga trabahoan, may mga chismosa gina. May mga tao gina di ka uyon. May mga tao may character problem. Ang importante, kabalo ka mag-adjust. Hello, amen? Hindi pwede tanan nga panahon, ikaw ang adjustan. Hindi, dapat kabalo ka makibagay. Kaya kung tao ka, self-entitled ka, ay ako dapat puti ko, mas mataas ko, taas ko alam, dapat ka mo magsunod sa, ay hindi pwede. Hello? People, Christ commended the poor widow for her what? For her generous giving. Number 2, the persistent widow for her continual pleading. And then third, the Samaritan leper. Okay? For his thankfulness for healing and salvation. Nagpasalamat. 10 po sila, mga kapatid. Luke chapter 17. 10 po silang pinagaling. Sabi nila, David, the son of David, Jesus, the son of David, have mercy on us. Sabi nila, nagano sila, malayo pa, nagbeg sila, nag-cry sila, they cry aloud, and asking the Lord Jesus Christ to help them. Anong sabi ni Jesus Christ? Ang response nila. Luke chapter 17. Tingnan niyo po, verse number 18. Verse 18. Sabi ng Bible, there are not found. Alright. As he entered, verse number 12, as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers. May mga sakit po sila, leprosy. Mga lepers po sila. May mga kitong, which stood afar off, nasa malayo, and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. Mahabag po kayo sa amin. Verse 14, and when he saw them, Jesus Christ, he said unto them, go show yourselves unto the priest. Ipakita niyo yung sarili niyo sa pari, kasi that time may mga pari pa. Ang pari ang may karapatan mag-declare sa kanila na may kitong at gumaling na po sila. Kaya inutusan sila ni Jesus Christ pumunta sa pari. And it came to pass, notice this one, there's a transition. And it came to pass that as they went, habang naglalakbay sila, papunta sa mga pari, they were what? Cleansed. Take note, hindi pa sila nakaabot. Hindi pa sila dumating ba sa kanilang destination? Amen? Nasa travel pa lang sila, naglalakad pa lang sila, gumaling na po sila, nawala na yung sakit ng kanilang mga balat, leprosy. At look what happened. Tingnan niyo po mga kapatid. Verse number 15. And one of them, when he saw that he was healed, turned back, with a loud voice, glorified God. So, nung isa, sa 10, isa, na-notice niya, gumaling siya, na-notice niya, nawala yung kanyang sakit, bumalik siya, at sabi ng Bible, at nag-glorify sa ating Panginoong Diyos. Verse 16, and fell down, tumira pa siya,
and fell down on his face at his feet, or Jesus' feet, giving him thanks, and he was what? Samaritan. Hindi pa siya Hudyo. Hindi siya pure Hudyo, brad. Ang Samaritan, mixed po ito sila. Half Samaritan and half Jew. Alright. So bumalik siya at nagpasalamat sa Panginoon. Look at verse 17. And Jesus answering said, were there not 10 cleansed? Di ba 10 yung gumaling? But where are the 9? Hello, amen? So ito yung punto, mga kapatid. 10 yung gumaling, but out of 10, the Bible says, only 1 came back, worship the Lord, and thank Him. Sabi niya, di ba 10 kayong gumaling? Saan ang siyam? Meaning, mga kapatid, gusto ng Diyos pala, lahat tayo magpasalamat. Sa lahat na ating natanggap sa buhay, dapat ang ating karakter, marunong tayong magpasalamat sa Diyos. Every time we have a blessing from the Lord, we need to recognize Him and thank Him. Hindi niya sinabi, saan, di ba 10 kayo, saan ang 5? Saan ang 6? Saan ang 7? Sabi niya, saan ang siyam? Bakit isa lang ang bumalik at nagpasalamat sa akin? Alam niyo ngayon, ating generation ngayon, Brad, bibihira na lang ang mga tao na grateful. Kahit sa ating mga tahanan, tingnan nyo, inotice yung mga nanay, mga bata takaroon, tagaan mo something, di na ka marunong magpasalamat. Dayon talikod kag dalagan. Di ka thank you Lula, thank you nanay. Yes or no? Nawala na. Nawala na ang batasan. Ang maayong pamatasan bad, nga dapat nato ni adapt kag ipadayon. Ang batasan, ang ugali nga pagka mapasalamaton. Pasalamat ko isa sa mga butang. Gituro ng nanay ko, parents ko, yung marunong kang mag-appreciate sa mga bagay. Tagaan karon ba? O mo 20, magdabog-dabog. 20? Ano mapuslan sa 20? Ara, kornito. Huwag karilit ang iban. Hello, amen? Mga estudyante, dapat magpasalamat kayo. Di nyo alam pa paano yan nakuha ng nanay nyo, tatay nyo, yung binigay sa inyo na baon. Di nyo alam, grabing pawis yan. Ulan at init, nagsulay, giutang pa yung iba, para lang may baon ka, may tuition ka, o may pang boarding house ka, tapos karon magkumod-kumod ka. Di mo na-appreciate ang sakripisyo nila. Kaya dapat marunong tayo magpasalamat. So meaning, sa 10 ngayon, sa ratio ha, 1 out of 10, isa lang kabalo magpasalamat. Sa 10 katao, isa lang kabalo dira magpasalamat. Kung ibase ito sa Bible, kay pulo sila ginpaayo sa Dios, isa na ang nagbalik, naghapa, ka nagpasalamat sa Ginoo. Pila balon mo, Nuben? Ha? 25. Oh. Teka, pila ka bisis na kisinugatag? Si mama, si papa? Si papa. Oh, saan ka nagpasalamat sa iya? No, kadatag. Tuod ba? Tuod. Oh. Oh, very good, very good. Magkutong ko si mama mo kung tuod ni istorya mo. Amen? Oh. Baka nagpasalamat. Pero tani pang dagdagon mo, yung mga 50? Hello? Be thankful. Gi-commend ni Lord itong Samaritan. Oh, hindi siya nagmamadali. Yung siyam siguro, ang nasa isip nila, family kagad. Ang aking anak, aking asawa. Oh, ang aking mga kumpari. Matagal ko na, hindi na kami nakabidyoki. Matagal na yung kulafo. Yung tuba, dugay. Gihidlaw na ko yun. Siguro yung isip na nila, mag-ano kami, lingaw-lingaw kami. Siguro yung nasa isip kagad nila. Nakalimutan nila yung taong nagpagaling sa kanila. Hello? Which is Jesus Christ. Yung siyam kung saan nakaagad, pero salamat sa 10 may isa. Na-realize niya, di pa siya dumating. Uy, nawala. Kuminis, parang bikibelo na ito. Oh, wow. Oh, parang nakatuner.
Oh, wow, tiningnan niya. Uy, ikaw din ba maganda? Uy, grabe, pinkish na. Uy, rosy cheek. Grabe. Oh. Pero mga kapatid, hanggang doon lang yung iba. Pero yung isa bumalik. Lord, thank you. Hindi dahil sa iyo, Lord, hindi ako gumaling. Dahil sa iyo, Lord, hindi ako makareunite sa aking family. Lord, salamat sa miracle. Lord, salamat, Lord, sa pagpagaling mo sa akin. Lord, kung ano ito ngayon, dahil ito sa iyo. At natuwa ang Panginoong Diyos na may isang bumalik. Sana ngayong umaga, lahat tayo maging grateful. Salamat tayo, meron tayong church. Salamat kapatid, nakaabot tayo 21 years. Imagine mo, si Gladys nag-testimony yan. Sister Army, buhay yan na patutuo. Sila ang witness talaga paano nagsimula ang Maraniyon. Nauna pa yan sila sa akin 2000 ako dumating. Kapatid, si Marbel. Nauna pa yan sa akin. Si Gladys, andyan na yan, mga kapatid. Ay doon ko naabutan nila yung naabutan nila yung sa Mabini pa, yung harap ng sementeryo. Bago yung Maraniyon. Kung tingnan nyo lang po yung aming sitwasyon doon, grabe, nakakaawa mga kapatid. Totoo po yan, mag-CR ka, magbumba ka pa. Nasi-CR ka na, imagine mo yung mga kapatid na magbumba ka pa, tapos grabe na pugo mo, parang naginginig ka na, parang nakatiis kayo yan, nalalamig ka na, grabe na yung, tapos magbumba ka pa. Grabe ka terrible, mga kapatid, katindi yung naranasan doon. Kasi walang gripo yung CR. Deep well pa, gamitin mo para mag-CR ka. Kung may pundo yung tubig, mapunduhan lang yung doon minsan. Pag sandi, ang daming gumagamit. Pag turno mo na, paano na yun? Grabe nga. Pasalamat kayo ngayon, hindi nyo naranasan yan. Mga kapatid, mga members, ganun. Ganun ang buhay namin, Black One, Maraniyon pa ang simbahan. Way back 2002, 2004, 2003. Umalis doon, mga kapatid, 2007. Nag-transfer dito, 2007. Ganun. But praise the Lord, amen? Paano ang Diyos? Ang mercy ng Diyos, ang grace ng Panginoon. And that's enough na maging grateful tayo. Okay? We need to be thankful for our salvation. Amen? We need to be thankful for our church. We need to be thankful for our pastor. Amen? For our family and friends. Those are the things, Bob, nagbibigay ng joy sa ating buhay. Kahit mayaman ka, kung wala kang friends, walang kwenta. Mayaman ka, wala kang church, walang kwenta. Amen? The secret of joy, mga kapatid, a thankful heart. Yun yung mga happy na tao. Yes, the Samaritan. The Samaritan. Okay? Samaritan leper. And then, next, mga kapatid, Luke 10:36. Second from the last. Are you still there? Oo, bilisan natin ito. Luke chapter 10, halos sa Luke lang ito, ng record. Mga kapatid. Luke chapter 10. Tingnan niyo po, Luke chapter 10, verse 36. Luke chapter 10, verse 36. Which thou of these three thinkest thou was neighbor unto him that fell among the thieves? Ano itong story ito? About the Good Samaritan. 33, but a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him, and went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. 35, and on the morrow, when he departed, he took out 2 pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him, and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. And ito yung conclusion ni Jesus Christ. Which now of these three thinkest thou was his neighbor? Unto him that fell among the thieves. Kasi ang story dito, tinanong si Jesus Christ, sino ba yung aking kapitbahay? Tinanong siya, so ang sagot ni Jesus Christ sa pamagitan po ng parable. Sabi niya, may isang tao naglakbay, at habang siya po yung naglakbay, ay mayroon pong mga tulisan. Siya po yung inambos at kinuha ang gamit, at iniwanan po siya na
Muntik na siya mamatay, 50-50. At may Levites dumating, tiningnan lang. May pari dumating, tiningnan lang siya. Samantala, ang pangatlong passer ay itong Samaritan. Nung nakita niya sa ating binasa, mga kapatid, siya po'y huminto. Ano pa? Tapos, binudburan niya ng oil o first aid. Tapos, tinalian niya yung tao na victim ng mga magnanakaw, yung mga tao nag-hold up sa kanya. Tapos, pinasakay niya sa kanyang donkey or ass. Tapos, dinala sa pagamutan. At sabi pa niya, nung bago siya umalis, sabi niya, Sir, sabi niya sa doktor o yung nag-taker, alagaan mo siya at ito, gastuhin mo ito. At kung kulang mo itong pira aking ibibigay, magasto ka lang at anumang magasto mo sa kanya, i-refund kita sa pagbalik ko. So ito yung sabi ni Kristo, sino sa tatlo ang kanyang kapitbahay? And of course, the question, mga kapatid, is the Good Samaritan. Amen? Anong lesson dito? Itong Samaritan is that the Good Samaritan, his unselfish kindness. Amen? His unselfish kindness. Take note, itong biktima, di niya relative. Di niya kilala. Hello? Hindi niya kapamilya. Pero nag-spend siya, mga kapatid. Number one, nag-spend siya ng kanyang oras. Hindi para sa kanya na disturbo sa kanya. Although ka-travel siya, mga kapatid, pero willing siya mag-sacrifice ng kanyang oras, willing siya mag-sacrifice ng kanyang resources, nagbigay siya ng pera, pinagamit pa niya ang kanyang donkey para sakyan ng biktima. Hello? Amen? Unselfish kindness. Let us do good unto all men. Ngayon, bibihira ka na lang makakita ng tao na may kindness. No? Marunong. Ngayon, pag wala kang maitulong, wala silang makita na pwede mong itulong sa kanila, di kayo nila tutulungan. Ang mga tao ngayon, tumulong lang kung tingin nila sa iyo, kaya mo rin tumulong sa kanila someday. Pero kapag tingin nila, wala kang maitulong, sorry. Sabi pa nga, relative tayo pag may pera ka. Relative tayo, kilala tayo, magkaparente tayo, basta meron ka. Pero pag wala ka, kahit magkapatid pa kayo, minsan ganun. Hello, amen? Pero sa Bible, mga kapatid, makita mo po, itong taong ito, Samaritan, wala siyang iniisip, hindi niya relative, hindi po siya nag-expect ng kapalit ng kanyang tulong. Ang sa kanya, para makatulong lang siya. The Good Samaritan, not his relative, not his friend, but he jeopardized himself just to save the life of the wounded fellow. Amen. Ang totoong pagtulong, kapatid, kahit hindi ka na-recognize, kahit wala kang commendation, kahit wala kang certificate, kaya alam mo, first and foremost, may Diyos na nakakita sa iyo. Galatians chapter 6, verse number 10. Before we close. Galatians 6, verse number 10. Galatians 6, verse 10. Verse number 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Amen, that phrase? Let us do good, take note, not just few, but sabi ng Bible, let us do good unto all. When it says all, that means all men, all people, especially unto them who are of the household of faith. We are told to do all, to do good works. And the Bible says, especially unto them who are the household of faith. What is that? Our brethren. Mga kasamahan natin. Tulungan natin. Pero dapat sikapin natin, suriin din natin ang dapat nating tulungan. Amen? Kasi may mga tao din na minsan, tinutulungan mo na, pero at the end, ikaw pang magmamakaawa. Ikaw lang din ang magmamakaawa. So medyo mahirap din pong ganun. Okay? So isituit natin, mag-background check tayo sa mga taong dapat nating tulungan. Alright. Okay. Number 5 and last. Okay. Anong number 1? People Christ commended. Mga tao, gi-commend the Lord, gi-praise the Lord.
the poor widow woman for her generous giving. Number 2, the persistent widow for her continual pleading. Third, the Samaritan leper for his thankfulness for healing. And then fourth, the good Samaritan for his unselfish kindness. And sixth and last, Mary of Bethany for sitting at Jesus' feet. Mary of Bethany, this is Mary, the sister of Lazarus. Luke chapter 10, verse 42. And we will end this, mga kapatid. Luke chapter 10, verse 42. Luke chapter 10, verse 42. Luke chapter 10, verse 42. All right. 41. 41. Okay, let me read beginning verse 38. Verse 38. Now it came to pass as they went that entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. So mga kapatid, ito ni Lazarus. 39, and she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her, therefore, that she help me. 41, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from what? Her. So dito, gi-commend ni Lord hindi po si Martha. Yes, we understand Martha, busy siya ng pagkain, busy na nag-cooking, busy siya mag-prepare ng kanilang pagkain. I don't know kung breakfast, I don't know kung dinner, I don't know kung lunch. But the Bible, she is so busy, distracted. And in fact, dahil sa kanyang kabisi, giutusan niya si Jesus Christ na sabi, Lord, pwede mo din bang utusan sabihan ng aking kapatid na si Mary, na tulungan niya ako sapagkat napaka-busy ko. Pero mga kapatid, tingnan niyo po. Girebuke sa ni Jesus Christ. Jesus Christ said, Martha, Martha, thou art cumbered about so many things. But Mary, she, what? Oh? Anong sabi ng Bible? But one thing is needful, and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her. What is that, mga kapatid? Oh, Mary, she's making and learning God, mga kapatid, as a priority. She elevate God's word. Amen? Gitaas niya ang salita ng Panginoong Diyos. Mary, she pay attention on eternal things rather than temporal things. Mas gibigyan niya ng emphasis ang eternal things, which is the Word of God, kaysa pagkain. Para sa kanya, bahala na magutuman ako. Importante ang Word of God. Kasi seldom lang si Jesus Christ magpunta sa bahay. Importante ang teaching sa akin compared sa physical food. That means to say, ang priority ni Mary is not material or temporal things, but eternal things. Mary had a right priority. Hello, amen. She gave more important, more valuable, more priority, listening God's word, rather on passing temporary, corruptible things on earth. Tanong, ngayong umaga, who is your priority? Amen. The reason why wala yung ibang mga members ngayon, this church, wala sila after church anniversary. Why? Because they have a wrong priority. Kasi kung priority mo ang Panginoong Diyos, every Sunday, ma-realize mo Sunday is the Lord. And because it is the Lord, you must prioritize Him. Amen. Nothing is more important than the Lord's day. Nothing is more important than the work of the Lord. Manginabuhi, Pastor. Lunes, Sabado, gitagaan ka na. Dako nga adlaw mga buhi, mag-income. Nga ang Sabado, ang Sunday, kuhaon mo pa. Amen? Kung priority mo si Lord, hindi mahirap mag-church.
Kung priority mo sa Lord, hindi ka na dapat yayain. Kung priority mong Panginoong Diyos, magkusa ka na, maaga ka pa magising, mag-prepare. Sabado pa lang nakasit ang isip mo. Tomorrow is Sunday. Sunday, it is the Lord's day. Pag i-text ka pa nga membro, Brad, kay Sunday ngayon, something is wrong with you. That means to si dili mo priority si Lord. Salamat ako kahit namatay naman si tatay ko, 2006, 2006, ilang years na? Mag-20 na? May 20 na ba? 18? 2006. Pero isa sa di ko makalimutan kay tatay ko. Sabi niya, minsan pag medyo galit yung tatay ko, mag-utos sa akin. Ang pangalan ko, nadudugtungan. Ang Leonardo. O ano tay? Magkumpay ka na. Kay Sunday bukas, hindi natin ipalawig ang kalabaw. Ihigot lang na sa itali lang na siya. Kay magsimba tabuas, magkumpay na kamudaan ka magulang mo, si Junior, si Pastor John. Kumpayan yun na daan ha? Amo na. Kay bukas, Sunday. So ayaw mo yan. Kaya mainitan mo ng kalabaw kung imo ibutang dito. Di magpuli kami, mga udto na, alas 11:30. Di ba si mapatay kalabaw? So ginakumpayan na muna, Sabado pa lang kapangumpay na kami. Para pag alas 7, bago kami makalis sa church, lagay namin doon, makakain yung kalabaw. So meaning may priority siya. Magkumpay ka mo. Dapat Sabado may kumpay na ng kalabaw ta. Kaya magsimba ta, Domingo, simba ta sa simbahan. O, siguro product kami ng, naging pastor kami ni Pastor John, kasi may tatay na guide sa amin, nagpaalala sa amin, nag-remind sa amin ng Sunday para sa Panginoon. Amen? Parents, please, i-prioritize natin si Lord. Amen? Lunes, Sabado, pamasahe ka, pamasada ka, Lunes, Sabado, eskwela, Lunes, Sabado, income ka. But remember, Sunday must be the Lord. Amen? Hindi lang Sunday morning, also Sunday afternoon. Mary, she had a right priority. She had a right priority. Mga kapatid, ito yung mga tao gi-commend ni Lord. Like I said, gi-commend, anong commend? Gidayaw. Gipasalamatan, gi-appreciate, gi-praise ng Panginoon. Sino sila? Sino yung number one? The poor widow. For what? For her generous giving. Kahit mahirap siya, nagbigay siya. Hindi po siya kuripot, mga kapatid. Binigay niya lahat. Number 2, the persistent widow. For her continual pleading. Third, the Samaritan leper. For her thankfulness for healing. Okay? Pang-apat, the good Samaritan. For her unselfish kindness. And last, number 5, Mary of Bethany. For sitting at Jesus' feet. This afternoon or this morning, who is your priority? Amen? Temporal or eternal things? Lastly, will Christ commend you at the rapture for doing certain things? I hope so. Amen? I hope someday magkaroon tayo ng commendation sa Panginoong Diyos. Pagdating natin sa Kanya, makakatanggap tayo. And there is a certain thing, sabi ng Bible, welcome, the good and faithful servant. Enter thou into the joy of the Lord. Amen. I hope out sa 5, sana meron tayong ma-adapt dito kahit isa lang. I do not know if you are Mary. I do not know if you are Good Samaritan. I don't know if you are a leper, the widow, woman, okay, the continual pleading, or the poor widow woman for her generous giving. Every head bow, every eye closed, tayo-tayong lahat. Father in heaven, maraming salamat po ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa inyo pong banal na Espiritu na siyang patuloy po, Lord, na nag-work sa aming mga buhay, aming mga puso. And Lord, salamat po sa mga taong gi-commend niyo po. Yes, marami pa sa Bible, but there are just few people in the Bible na they have, Lord, a very good, exemplary thing na nagawa nila sa buhay. And Lord, na-record po sila sa Bible. Naging part po sila ng Bible because sa kanilang ginawa, Panginoon. It may not be, Lord, wala silang specific name.
just a widow, just a Samaritan, just a leper. But Lord, what an example you have given to us. This morning, I pray, tulungan niyo kami. Like Mary Bethany, magkaroon kami, Panginoon, ng proper priority. Na Lord, ang mga bagay na is eternal should be, Lord, i-regard namin as valuable. Lesser ang aming pagtingin sa mga temporal things. Huwag naming bigyan maraming oras, emphasis ang material things. The Bible says, set your affection on things above, not on the things on the earth. Na huwag namin kalimutan, Panginoong Diyos, yes, andito kami sa mundo, but our attention, our affection, our focus should not be on the things on the earth, but rather on the things above. Loving Father, help us to be like, Lord, the widow who is very generous. Help us like the leper, Lord God, na very thankful. Marunong siyang magpasalamat sa Panginoon. Na-realize niya it is the Lord who healed him. This morning, Father, I hope and pray that, Lord, the same way, magkaroon kami ng commendation someday sa inyo. Hindi man siguro sa tao, but Lord, during the rapture, during the judgment seat of Christ, sana, Panginoong Diyos, may mga rewards kaming matanggap sa inyo. And I believe, Father God, even dito sa mundo, magkaroon kami, Lord, ng mga earthly rewards kung amin itong gagawin. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Visitors, wala po kaming pwedeng ma-introduce sa iyo, but only Jesus Christ is the Savior. Ang gawin mo ngayong umaga, sumampalataya ka lamang sa tapos ng ginawa ni Kristo na sakripisyo sa cross. Sumampalataya ka lamang sa kanyang dugo. Sumampalataya ka na si Kristo'y namatay, inilibing, nabuhay na magmuli para magkaroon ka ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay gawa ni Kristo, hindi po gawa ng tao. Wala kang ibang gagawin kundi sumampalataya lang sa ginawa ni Kristo, katubusan ng iyong kasalanan doon sa cross. Napakasimple lang po. Members, can you come to the altar? Meron tayong mga bagay na dapat nating pasalamatan kay Lord. Makasabi ba tayo, like the leper, Lord, thank you. Thank you sa ginawa mo sa aking buhay. Kung na-realize mo, may malaking ginawa si Kristo sa buhay mo, wala kang dahilan hindi magpasalamat kay Lord. And yes, Lord. Yes, totoo po, mga kapatid. Oo, mga kapatid. Dapat katulad tayo sa isang widow woman. Continual pleading. Huwag tayo, maybe may mga ginahingi ka sa Panginoon ngayon. Huwag kang mag-stop, huwag kang mag-give up. Keep on praying, keep on asking. Like the widow woman, she said, Lord, judge, please help me, please help me. And later on, na-realize ng judge na kailangan niyang tulungan ng isang babae. I believe ngayong umaga may mga bagay tayong patuloy nating inihingi sa Panginoon. I challenge you members, don't give up. Keep on praying. Keep on asking from the Lord. And I believe in right time, i-grant the Lord. Huwag tayong mag-give up. Huwag tayong mag-worry. The Bible says. Amen. Panginoong Diyos, muli po, maraming salamat sa paalala. Napaka-blessed namin, Lord, na ma-remind kami always ng iyong mga salita. And sana ito ay magpukaw, mag-stir up, mag-motivate pa lalo sa amin, Panginoon. Na Lord, lalo kami magpursige. And help us, Lord, na
sana po maging generous kami, maging persistent kami sa mga bagay-bagay, Panginoon Diyos. Huwag kaming easily mag-give up. And higit sa lahat, give us a grateful heart, thankful heart. Panginoong Diyos, marunong kaming mag-appreciate sa lahat na bagay. Maliit man o malaki, big man o ordinary, help us, give us that kind of heart na very thankful, Panginoon. And help us also, Lord, na ituro namin sa aming mga anak ang pagiging marunong magpasalamat. Hindi lang, Panginoong Diyos, sa mga special na bagay, kundi in everything. Maging sa mga problema, marunong kaming mag-appreciate sapagkat may mensahe ka para sa amin. Mga circumstances, the Bible says, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So muli, Panginoon, sana po, mabaon namin ang mensaheng ito sa aming pag-uwi. Ma-remind kami, Lord, ma-enlighten, ma-refresh kami na, Lord, isa sa mga bagay, ang Diyos namin ang siyang nagbibigay ng commendation. Siguro may mga bagay kami hindi na-appreciate, nakikita ng tao, pero everything, Lord, is bare and naked before the eyes of our Lord Jesus Christ. And He is our great rewarder someday in heaven. Thank you, Lord. We love you. Thank you for everything, for your great sacrifice, especially for our salvation. All glory, honor belongs to you. In Christ's name we pray. Amen and amen. Good morning.